Eto ho, sa usaping legal natin ngayong araw, naglabas ng resolution ng Court of Appeals na i-freeze ang mga ari-arian ni suspended Bamba na Mayor Alice Guo at ng iba pang individual matapos ang petisyong inihain ng Anti-Money Laundering Council o AMLC dahil sa mga di umanong pagkakaugnay ni Mayor Guo sa mga illegal na aktibidad ng Pogo sa Tarlac. Kasali sa freeze order ng korte ang 70 bank accounts sa 14 na bangko, real estate properties at mga high-valued personal properties, gaya ng mga mamahaling sasakyan kabilang na ang isang helicopter na pagmamayari di umano ni Mayor Guo. Sa investigasyon ng AMLC, ang Zone Yuan Technology Incorporated ay di umanong sangkot sa iba't ibang illegal na aktibidad tulad ng human trafficking, serious illegal detention at mga online scam. Nauna nang kinumpirma ng National Bureau of Investigation NBI na iisang tao lang si Mayor Alice Guo at ang Chinese national na si Guo Waping base sa resulta ng pagkukumpara ng kanilang mga fingerprints. Si Guo Waping ay di umanong natuklasang pumasok sa bansa gamit ang isang Special Investor Resident Visa o SIRV noong 2003 kung saan siya ay 13 taong gulang pa lamang. Patuloy namang itinatanggi ng kampo ni Mayor Alice Guo ang mga nasabing alegasyon. Samantala, ipinapaaresto ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Mayor Guo dahil sa hindi nito pagsipot sa Senate investigation nitong Miyerkules. Idinahilan ni Mayor Guo ang kanyang mental at physical health kaya hindi siya nakapunta sa pagdinig, ngunit wala siyang ipinadalang medical certificate sa komite. Ayan ho, at masasabi nga ho natin, tuloy-tuloy pa rin ho, no? Ang usapan tungkol kay Mayor Alice Guo at sa investigasyon ho dito sa illegal na operasyon ng mga Pogo, no? At ayan nga ho, dito ay pina-freeze na ho ng Court of Appeals. Court of Appeals ho ang nagpa-freeze ho, no, ng mga ari-arian or mga properties ho na nakapangalan kay Mayor Alice Guo. At ayun nga ho, ang dami ho palang bank accounts, no, na nakapangalan kay Mayor Guo at pati na rin ho yung mga personal at real properties. At yun nga ho, no, kasama din ho ng ipresenta sa media yung pagkasama sa freeze order ay yung helicopter nga ho, no. Siya ay nagmamay-ari ng isang helicopter. At ayun nga ho, talagang ibang-iba ho yan doon sa kanyang testimonya na sabi ho niya ay siya ay isang simpleng tao lamang. 'Di ba? Isang simpleng tao lamang ho siya daw. At yun nga ho, no, sinasabi nga natin, wala naman hong simpleng tao na may 70 bank accounts, 90 bank accounts, no? Tapos may mga iba-iba pa hong real properties, mga titulo ng lupa, personal properties, mamahaling sasakyan, at lalo na hong wala hong helicopter ang isang personal ang isang simpleng tao. So ito naman ho, ang freezing of assets naman ho, preventive lamang ho nito, no, para ho maiwasan syempre yung dahan-dahan na pagtatanggal ho ng mga ari-arian, pagbebenta. Ayan ho, syempre halimbawa kung kayo ho ay iniimbestigahan ng AMLC, Anti-Money Laundering Council. So meron ho silang investigasyon sa inyo. Ay syempre talaga hong ipapa-freeze nila yung mga ari-arian ninyo dahil maaari ho yan ma-dissipate o dahan-dahan ho mawala. Ayan ho, no? At syempre, kung talagang guilty ho kayo, ay gagawin nyo, dahan-dahan yung i-withdraw yung mga laman ng mga bank accounts ho ninyo, ibebenta yung mga ari-arian nyo, etc. So yan ho naman ay yan ho yung layunin ho ng freeze order habang ang investigasyon ay ongoing pa lamang ho. At wala naman hong sinasabi yung freeze order na talagang yung tao ay guilty na ho. Guilty na doon sa money laundering o doon sa mga krimen na iniuugnay sa kanya, ay ito ho ay preventive measure lamang ho, no? Para ho maiwasan yung dahan-dahan na pag-alis ho ng mga ari-arian o pagbebenta nito. At syempre, no, ang Senate Committee on Women, Children and Family Relations and no, maglalabas sila ng arrest warrant para ho makompel nga ho itong si Mayor Guo na pumunta sa kanilang mga paglilitis. Ngayon si Mayor Guo naman ho, nakita naman ho natin talagang uma-attend ho siya ng mga Senate investigation. At ayan na nga ho, nagbunga nga ho yan ng sari-saring mga memes pa nga ho, no?
talaga naging usap-usapan ho ng bayan, 'di ba? Yung nasa statement ho niya na siya ay lumaki sa farm, etc. Ay talaga naman humaattend ho siya ng mga dating Senate hearing, mga pagdinig. Kaya lang ho itong Miyerkules ay hindi na ho siya umattend, no? At sinasabi ho niya, dahilan ho niya dahil nga ho sa kanyang physical at mental health. Sa mga nagtatanong, sa ilalim ho ng Rules of Procedure governing increase in aid of legislation, may kapangyarihan ho ang Senado o alinman sa mga komunite nito na magsagawa ho ng mga pagdinig in aid of legislation. At yan na nga ho yung mga napapanood natin dito sa ating telebisyon, no? Yung kanilang mga increase in aid of legislation. At may kapangyarihan ho yung Senado na bilang isang investigating committee na mapatawag nga ho, no, magpatawag ng mga witnesses para kuhanin ng kanilang testimonya at mag-issue ng subpoena. Kaya ayan ho, yung chairman ho nung komite o yung mga miyembro ho nito ay maaring magparusa o mag-cite in contempt sa sino mang testigo na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng komite o tatanggi ho na sumumpa o sumagot sa mga tanong ng komite o ito ho, tumangging magpakita sa komite o dalhin yung mga dokumento na kinakailangan nito. Kaya ayan ho, meron ho silang powers nga ho, no, na maaari ho nilang ipatawag o i-cite in contempt o ipaaresto yung taong hindi magpapakita sa kanilang mga pagdinig. So maaring madetinin ho yung sino mga ma-cite in contempt ng Senado sa isang lugar na itinatakda nito sa ilalim ng kustodiya ng Senate Sergeant of Arms. So ito ho ay dinesisyonan din ho ito ng Korte Suprema, itong kapangyarihan na ito ng Senado. Kailangan lamang ho ay sumunod ito sa 3 limitasyon. So yung pagdinig ho dapat ay una in aid of legislation. Dapat ho for the purpose of paggawa ho ng batas. Kasi yan ho talaga ang function ho ng ating Kongreso, ng Senado nga ho, no, ay gumawa ho sila at magpasa ng batas in aid of legislation. Ikalawa ho, dapat ho base doon sa kanilang duly published rules of procedure. At ang ikatlo ho, yung karapatan ng mga taong humaharap dito ay dapat na maobserbahan. Kasi ho, dun sa mga ilang pagkakataon, kaya ho ayaw umattend ng mga tao, no? Ay pakiramdam ho nila ay sila ay mababastos, etc. Ay ayan ho. Kaya dapat ho naman ay protektahan yung mga karapatan ng mga taong iimbitehan ng Senado. Ngayon ho, dito sa mga nakaraang pagdinig, makikita naman ho natin, hindi naman ho nababasto si Mayor Alice Guo. Napaka malumanay ho, napaka polite ho, no, ng ating mga senador doon sa pagtatanong ho doon sa kanya. Ay yan ho makikita ho natin at talagang gusto lang ho nilang palabasin yung katotohanan. At any rate, ay kung may mga napikon man ho ng mga senador ay dahil nga ho ito doon sa pagsagot nga ni Mayor Alice Guo. At sabi nga parang robot, paulit-ulit, ay may mga nagsasabi na siya ay nagsisinungaling. Ay ayan lang ho, dahil lang ayan ho, tao din ho yung ating mga senador at may napipikon din ho sila paminsan-minsan. Pero ang kailangan lamang ho dito, syempre sa mga Senate investigation na ito, ay talagang lumabas ho yung katotohanan. At maganda rin ho dito, nalinaw din ho, no, si Senator Nancy Binay ho yata ang nagsabi nito na dapat hindi nagagamit yung mental health nga ho, no, para dito sa ating dito sa pagliban, dito sa mga Senate investigation. At isang seryosong bagay ho ang mental health ng isang tao, no. At syempre kailangan ho natin irespeto ho yan. Pero sabi nga din ho ni Senator Risa Ontiveros ay yun nga ho, ang mental health din ho ng mga Pilipino ang apektado dito sa isyong ito. At hindi naman ho basta-basta lang ang mga alegasyon kay Mayor Alice Guo. Ay ito nga ho, iniugnay ho siya sa Pogo, iniugnay ho siya sa illegal trafficking, etc. Ayan ho, maseryosong alegasyon ho yan na kailangan ho mabigyang linaw. At ayun ho, sana ho, wag naman ho magamit yung mental health, no? Dahil meron ho talaga tayong mga kababayan na talagang may problema pagdating sa kanilang mga mental health. At ayun ho, dapat ho, hindi ho yan magamit para maging dahilan para makalusot, no? O di kaya hindi pumunta sa kahit anong pagdalo na ginagawa ho ng Senado. At syempre, mababa pa po ang tatakbuhin ho, no, ng isyong ito at sana ho ay at the end of the day ay maparusahan ho kung sino ang dapat maparusahan. At magandang bagay ho ito na talagang maganda ho ang koordinasyon ng ating gobyerno. Iba't ibang agency ho, no, kawani ng gobyerno para ho mapabilis yung mga investigasyon.
dito sa mga illegal na aktibidad ng mga pogo sa ating bansa. Eto, sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ang inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.